Sa isang malayong kagubatan na hitik sa mga puno at halaman, may isang mataas na puno ng mangga sa tabi ng ilog. Ang punong ito ay laging namumunga ng matatamis at makukulay na mangga. Sa punong iyon, nakatira ang isang masayahin, ngunit matalinong matching. Napakaganda talaga ng umagang ito! Ang lamig ng hangin, sariwa ang tubig, at napakatamis pa ng mga mangga! Magandang umaga, kaibigang Matching! Mukhang masaya ka na naman! Siyempre, kapag marunong kang magpasalamat sa biyaya, magiging masaya ka sa simpleng bagay. Ang biyaya ay mas lalong sumasarap kapag ibinabahagi. Magandang araw. Ay! Sino ka? Huwag kang matakot. Ako si Buwaya. Lagi kitang nakikita rito. Pasensya ka na! Hindi kita napapansin nun! Halika, tikman mo ang mangga! Wow! Napakatamis nito. Marami pa rito! Bumalik ka lang kung gusto mo! Habang tumatagal, lalong naging malapit ang dalawa. Nagkukwentuhan sila tungkol sa buhay sa ilog at kagubatan. Kaibigang Matching, gusto kong magpasalamat sa iyong kabaitan. Kaibigan kita, natural lang na magtulungan tayo. Hindi lahat ng hayop ay katulad mo. Ang kabutihan ay hindi sinusukat sa laki ng katawan kundi sa laki ng puso. Tama ka, Kumusta naman ang buhay sa ilog? tahimik naman. Maraming isda, ngunit minsan ay malungkot. Bakit? Karamihan sa mga hayop ay takot sa akin. Dahil siguro kilala kayong mabangis. Pero hindi naman lahat ng buwaya ay masama. Tama ka, hindi dapat husgahan agad ang iba. Mukhang masaya ang magkaibigan. Oo nga, sana lahat ng hayop ay nakakasundo. Araw-araw kang masayang umuuwi. Ano ba ang dahilan, May bago akong kaibigan. kaibigan? Oo, isa siyang Matching na nakatira sa puno ng mangga. Kung ganoon, siguradong matamis din ang kanyang puso. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong kainin ang puso ng Matching. Hindi maaari. Kaibigan ko siya. Kung mahal mo ako, dadalhin mo siya rito. Wala akong pakialam. Malungkot ang buhaya, hindi niya alam kung paano harapin ang problema. Ano ang gagawin ko? Ayokong lokohin ang aking kaibigan. Bakit tila mabigat ang iyong loob? Gusto ang aking asawa na hindi ko kayang gawin. Gusto niyang kainin ang puso ng aking kaibigan. Pagkakaibigan ay mahalaga. Huwag mo itong sisirain. Mas mabuti nang magalit ang asawa kaysa mawalan ka ng tunay na kaibigan. Kaibigan, mukhang hindi ka masaya. May handaan pala sa aming bahay. Oo, inimbitahan ka ng aking asawa. Nakakatuwa naman, ngunit hindi ako marunong lumangoy. Huwag kang mag-alala, sakay ka sa aking likod. Dahil nagtitiwala siya sa buhaya, agad na sumakay ang Matching. Napakalalim pala rito. Kaibigan, may aaminin ako. Ano yon? Hindi talaga handaan ang pakay namin. Gusto ng asawa kong kainin ng puso mo. Loko mo ako. Pasensya ka na. Napilitan lang ako. Bagamat natatakot, hindi nawalan ng isip ang Matching. Naku! Bakit hindi mo sinabi agad? Bakit? Iniwan ko ang puso ko sa puno. Iniwan mo? Oo, hindi ko iyon dala kapag mainit ang panahon. Kung ganon, bumalik tayo. Dating sa puno, agad na tumalon ang Matching at mabilis na umakyat sa mataas na sanga. Nasaan ang iyong puso? Talagang naniwala ka. Ay, naghihiwalay ba ng puso sa katawan? Kaibigan sana kita, ngunit nagtaksil ka. Patawad, hindi ko gustong saktan ka. Ngunit ginawa mo pa rin. Nadala lamang ako sa kagustuhan ng aking asawa. Ang tunay na kaibigan ay hindi dapat ipinagpapalit. Sana mapatawad mo ako balang araw. Mahirap ibalik ang tiwala kapag ito ay nasira. Talagang mahalaga ang pagiging matalino. At mahalaga ring maging tapat sa kaibigan. Mula noon, naging mas maingat ang Matching sa pagtitiwala. Samantalang natutunan ng buwaya na ang kasakiman at panlilinlang ay nagdudulot lamang ng lungkot at pagsisisi. Ang tunay na kaibigan ay hindi nagtataksil. Ang katalinuhan ay nakatutulong sa oras ng panganib.
Ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan. Ang pagtitiwala ay dapat ingatan. Ang mabuting puso ay higit na mahalaga kaysa pansariling kagustuhan.